At before ko rin makalimutan, meron palang calculation na ma-expired ng iyong 2 years green card. Date doon kung anong address nyo ipapadala ang inyong application ng I-751. Dapat pinaka-latest yung nakasulat dito sa baba. Have 90 days na na days. Na-loading na naman ako, te. Good morning, good evening, and good day to you. Ito ay Tagalog version tutorial kung paano gawin ang cover letter ng Form I-751, Petition to Remove Conditions on Residence. Binasa ko pa kasi medyo nakakalimutan ko yung iba. So ito ay tutorial para sa nagpa-file kasama ang anak. So if this video is helpful for you, please do like and subscribe my YouTube channel para ma-notify kayo sa next ko na upload video just like this. So, bago ako magsisimula, share ko lang sa inyo kung paano ko to ginawa. So, I do research, a lot of videos, tapos kumuha ako ng, para akong estudyante, kumuha ako ng scratch paper, and then doon ako nagsusulat kung ano-anong video yung pinanood ko na nag-file ng Form I-751, paiba-iba. Mostly kasi ang mga nakita kong video is walang anak. So, kumuha ako ng mga information doon sa cover letter nila na ginawa. So, nag-write down ako. And then, pumunta rin ako sa ibang video na nag-file din na may anak. Dahil may anak yung case ko, so I gathered everything, tapos kumuha rin ako doon sa may anak. Kasi iba-iba ng cases eh. May mga divorce na may anak, ganon. Tapos may single, wala siyang anak, pero nag-file siya ng ROC. So, I gathered everything para magawa ko tong sa akin. And this is the time that I will share to you para naman makatulong din itong video sa iyo. Okay? So, let's get started. So, ito yung yellow packet na ginawa ko. Nag-print ako ng ganitong sign para makita agad. So, ang ginawa ko is dalawang ganitong yellow packet kasi nga dalawang folder din yung dalawang ganito yung aking nagawa. Kasi nga, kasama yung anak ko sa pag-file. So, ibig sabihin, marami-rami yung aking mga supporting documents. Ito yung pagka-arrange ko. Ito ay mga kopya na lang. Yung original is napadala ko na. So, nag-leave lang ako ng few na copy para sa video na ito. Okay, let's proceed sa ating cover letter. Ayan. So, ganito yung magiging itsura. Sa first page and then sa second page. Then, isa-isahin natin yan. So, first, kailangan nakaganito yung inyong, huwag yung i-staple wire kasi bawal yon. So, kailangan nakaganito. So, first is yung address ng USCIS, then attention, Form I-751, yung address ng USCIS na kung saan nyo dapat i-send or i-submit. Kasi nasa USCIS website, check nyo doon kung anong state kayo. So, may list ng state doon kung anong address nyo ipapadala ang inyong application na I-751. Okay. So, itong sa akin, nakuha ko yung address. Mali, sample lang ito ha, huwag yung gayahin. So, ito yung address kasi nasa Florida ako. So, ito yung address na nakita ko sa website. So, yan yon. Hindi ko na to inedit kasi scratch nga to. Inedit ko ulit kasi mali yung address. Tapos, date. And then next is cover letter. And then below the cover letter, nakatype dito yung Form I-751, tapos petition to remove conditions on residence. And then the applicant, lagay mo yung complete name mo at yung complete name naman ng anak mo dito sa ibaba ng name mo. Tapos iganito mo lang, child. Tinakpan ko kasi nga, full name ko naman yung nakalagay kasi dyan. Tapos, huwag niyong kakalimutan na yung pangalan niyo sa passport, pangalan niyo sa 2 years na green card niyo is the same na pangalan na nakalagay dito. Kaya huwag yung pabago-bago ng pangalan unless nag-change kayo ng pangalan or na-adapt niyo na yung anak niyo ng husband niyo. So, yun ang ilalagay niyo na dito na bago. Tapos, yung additional proof photocopy na in-adapt niyo yung anak niyo. And then, initial evidence.
So first is completed and signed form G1450 na makukuha nyo rin itong form na ito sa website ng USCIS. The amount of $765 for ROC petitioner and dependent child na $85. So itong payment na $765 is makikita nyo yan sa website mismo kung ano yung updated na payment ngayon. So, hindi kesyo na nakita nyo na 765 yung pinost ko ngayon. You have also to double check sa website kung ano yung latest na payment. Okay? Para hindi tayo magkasira-sira. So, you have to check. And then, each child is $85. So, I have one child. So, sinama ko na si Heart. So, since yung payment namin is via credit card, so ito yung form na fifilapan. G1450. First time namin ito ginawa kasi nung nag-file kami ng adjustment of status, we used check. So, we just try this one if it's working. Kasi marami ring na-approve na credit card yung gamit nila. So, ito yung fill upan ng husband nyo kung magbabayad kayo ng credit card sa inyong application, sa inyong case sa I-751 or either sa anong cases yung in-applyan nyo. So, nasa USCIS na website lang itong form na G1450. So, since dalawa kami ng anak ko, dalawa rin yung finilapan ko. Finilapan ng husband ko, sorry. Husband ko pa lang nag-fill up nun. So, yung husband ko ang nag-sign sa dalawang G1450 kasi tag-isa kami ng anak ko. Okay? Yan. Next is Form G1145. So, nasa website din ito. Ipaprint nyo na lang. So, ito ay notification of application or petition acceptance. So, isang form din yan na ikaw magsusulat doon ng pangalan mo, email mo, at saka phone number mo. Kasi once the USCIS reviewed your case, magsisend sila ng email or text sa iyo na we started reviewing your case. So, importante itong G1445. Next is yung form na I-751, Petition to Remove on Conditions on Residence. So, ito ay may 11 pages and nasa website din ito ng USCIS. So, printable everything there. And then, our original signed letter to USCIS ng aking husband, spouse, husband letter to USCIS, and spouse, wife letter to USCIS, then child letter to USCIS. Narong pa talaga ang pag-check ko nito. Sana hindi ma-decline lang dahil lang sa isang letter. Ay, nako. Auto-type po. Kayo na lang po mag-edit. Paki-edit na lang din po yan sa ano nyo, form nyo. And the next is the permanent resident card, front and back of petitioner and dependent. So one is copy of spouse, husband's driver's license, front and back card. So yung mga IDs, mga valid IDs niyo, yung sa husband mo na driver's license, photocopy mo rin yun back and front. And then kung ikaw rin ay merong driver's license na ID, i-photocopy mo rin. Yon. Kasi ako wala, kaya hindi ko nasali sa akin dito. Hindi pa ako nagda-drive eh. So, copy of permanent resident card, yung 2 years green card po natin, front and back of spouse, wife, yun, i-photocopy rin. Copy of front and back Florida State Identification Card, spouse, wife. Bali, meron akong state ID like sa Florida, yun na lang ang pina-photocopy ko instead of driver's license. And then, next is copy of front and back permanent resident ng child, yung 2 years green card ng anak mo, and then a copy of birth certificate, US citizen spouse, yung husband mo, yeah, and then kasali siya, syempre. Then a copy of birth certificate, ROC spouse, sa'yo, copy of birth certificate, ROC child, then copy of passport ng spouse, kasali talaga yung husband, and then copy of passport, ROC spouse, wife, and then yung passport mo,
Yung copy rin ng spouse swap na K1 US visa, sinali ko na rin yun. And then a copy of Form I-94 spouse, kasi nga yung pag-entry natin dito, sinali ko na rin as a supporting documents. And then a copy of child passport, ROC, removal of condition, kasi kasali si Heart sa yung pag-file. And then copy of child K2 US visa and a copy of child Form I-94. Yun. Puro photocopy yung papadala nyo, ha. And then, ito na yung first page ng cover letter. So, next is evidence of our bona fide relationships. Number 1 is the copy of derivative, ROC filing child, school records, grades, and achievements. So, kumuha na lang kayo ng record ng anak nyo sa school. This year is just started. Wala pa masyado siya. Wala pang grades kasi hindi pa sila nag-exam. Wala pang first quarter. So, yung record niya from last year, yun ang hingiin nyo. Yung school record niya, yung grades niya, and then yung achievements, like kung with honor yung anak nyo, photocopy nyo yun. Yung mga workshop niya sa school, photocopy nyo yun. Tapos, send nyo. And then next is copy of our marriage license certificate. Copy po, hindi original. Copy of our homeowner deeds or mortgage, copy of our homeowner insurance policy, copy of retirement plan for 1K or simple IRA. Pinaka-recent lang na month is April, May, June this year. And then, okay na yan kahit 3. Yan lang pinasa namin. And then a copy of our tax return, 1040, since 2022, 2023 hanggang 2024. 3 years na updated. And then a copy of our joint bank account. Pinaka-latest lang din yon, mga 3 months. Ano ba ngayon? August. So, May, June, July. This year. Yun lang, pinaka-latest lang. And then a copy of our joint auto insurance. And a copy of our utility bills, yung old and recent, like water bills and electricity. So, yung water bills namin last year, 2024, and then yung this year, 2025. Dalawa lang sinend ko. Old and recent. Same din sa electricity, last year at saka yung recent. Yun. Bago ko makakalimutan, dito nga pala sa copy of derivative ROC filing child na school records is, sinama ko dito yung sa DOH niya na vaccine record. The whole year, yun, yung na-complete, hindi naman the whole year. Yung nakompleto niya yung kanyang vaccine since day 1 na pagdating dito, di ba yung hindi tatanggapin sa eskwelahan ang anak kapag walang vaccine. So, lahat ng record niya na yun sa DOH is finotocopy ko, sinali ko siya dito. Hindi ko lang siya nasulat dito, kayo na lang po magsulat, add yun na lang po dyan, a copy of Department of Health, a record of the child, ganun. Sulat yun na lang dyan. Kasi hindi ko nasulat pala. Pero nilagay ko yun. Mayroon kasi akong nilagay na mga post-it dito. So, naka-file yung kay Heart. Hindi ko lang nasulat dito sa cover letter. So, pakisali na lang din po dyan sa baba. Urong nyo na lang. So, dito na tayo tapos na tayo sa electricity. Dito na tayo sa 11. Copy of our mobile statement, bills, and receipt. So, example, bumili kayo ng cellphone, tag-isa kayo ng family nyo, kasama yung anak nyo. So, yung record na yun, yung bills ninyo na binabayaran nyo monthly, yun, sasali nyo. Or kung bumili kayo ng one time lang, yung record na yun, yung receipt na yun, is sasali nyo dito. And then, a copy of our beneficiaries insurance policy, like dental, health, vision, or life, sali nyo rin dito. Photocopy nyo lang din. And then, original and signed sworn affidavit letters from family and friends. Signed letter from mother-in-law. So, hingan nyo yung mother-in-law nyo, brother-in-law nyo, at saka friends ninyo na they know how you build your relationship together. Yun sila yung nakakapatunay na you are happily married. Charot, yung mga ganun. So, depende yun sa friends niyo. You can ask your friends and family. Yan, mag-sign sila. Ito naman sa akin, medyo natagalan kasi nga yung mother-in-law ko, syempre, oldies na. Hindi masyado mateki.
So, ang ginawa niya is nagsulat siya sa bond paper and then nag-sign siya and then sinend niya via postal. So, postal office will take like 1 week or 2 weeks. So, hinintay pa namin yon. Saka namin na-submit sa USCIS yung aming ROC. Pero ma-effort si mother-in-law ha. So, next natin is proof of our address, marital residence, receive letters from family and friends, yung old and recent. So, di ba dito sa US, masyado tayong nagpapadala ng mga birthday cards, Christmas cards, Thanksgiving cards, yung mga Easter, ganun. Inipon-ipon ko yon. And then, yung first time namin dumating dito sa US, sinave ko yon until now. So, I printed them. Yung pinapotocopy ko siya, sinali ko siya. Nag-file ako ng isang mga documents na mga photocopy ng mga letters na sinend sa amin. Sa address kung saan ka nakatira ngayon. Like, for almost 3 years sa bahay na to. So, since day 1, we live in this address. Yun na letter ang pinadala ko. From my mother-in-law, mga niece ni David, brother niya, from friends sa New York or sa Pennsylvania or sa Ohio, anywhere, yung mga ganon. Pinaprint ko. And then, a copy of our photos together with family and friends. Application, di ba, sa AOS, mag-send ka rin ng photo. Kung may na-save ka doon, yun din ang isa-send mo dito. At included sa mga latest photo nyo in 2 years. Okay? So, hindi lang old photos, sali nyo rin yung mga pinaka-recent nyo na photos together. And then, copy of our screenshot, social media post, like sa Facebook ninyo na nagpo-post kayo together ng mga photos nyo, both sides, sa husband nyo, sa anak mo, and sa iyo, screenshot mo yung mga photos together ninyo doon. Tapos, i-print nyo sa bond paper and then i-file nyo yung mga post nyo. And then, kung meron kayong YouTube channel like me, screenshot nyo rin, salin nyo na, or Instagram, or tweet, or TikTok, you can add here to screenshot nyo and then post nyo rin. Sinali ko rin yung text messaging conversation ng aking family, like example sa mother-in-law ko, sa sister-in-law ko, yung mga simple na conversation namin together. In-screenshot ko and sinend ko rin as proof na we have a good relationship with my husband's family. Yun. So, pinaka-last but not least, you have to write here, joint filing. Kasi lahat kayo nandito sa cover letter. Kasama yung asawa mo. So, yung first is yung husband mo kasi first and foremost, siya yung nagpetition sa iyo pagdating ng USA until now. Pero ngayon ikaw nagpo-petition sa sarili mo, pero siya rin naman nagbabayad, di ba? Ang dami kong sinabi. So, you have to write your husband's name here, the full name of your husband, and your full name here, and yung full name ng anak mo, at sa taas niyan, kayo ay magsasign. So, tinakpan ko lang para, kasi makikita, nag-sign kasi sila dito eh. So, nakasign doon sa top ng pangalan. So, that's it. We're done. Ganun lang kasimple. 2 pages. Very simple lang. So, that's it. I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito. At before ko rin makalimutan, meron palang calculation ng yung example, yung ma-expired ng yung 2 years green card. So, punta ka lang sa USCIS na website. Hanapin mo yung calculation doon kung kailan ka dapat mag-file or mag-submit ng iyong I-751. Ang in-update ko lang yung payment tsaka yung form. Yung form na pipilapan mo ng I-751, dapat pinaka-latest, yung nakasulat dito sa baba. Pinaka-latest kasi pag hindi mo chinek yon, maaaring ma-decline or ma-denied yung iyong application. At isa pa is you have 90 days na days. Loading na naman ako, te. Palugit. Kailangan kasi 90 days bago ma-expire yung 2 years green card mo is naka-file ka na. Kung very, very advanced naman is may tendency na ma-denied yung iyong application. Kailangan in between, in the 90 days, nakasubmit ka na. Kasi isa din sa mga friends ko, advanced din sila nag-submit. Pero within 90 days, before 90 days, nakasubmit na sila. Yun ang sa kanya. Yung iba ko rin na mga friend na kasabayan ko is nakasubmit na rin sila, pero hindi nila
Hindi naman talaga totally na sinabi na, oh, ganito yung documents na kailangan mo. Ito yung i-gathered mo tong documents na to kasi ito yung isa sa kailangan mo. Siyempre, sa busy rin sa mga buhay-buhay ng mga tao dito, we have to consider. Kaya may mga video na nakakatulong sa atin like this, na itong ginawa kong pinaka-latest. Shinare ko sa inyo para makatulong din sa inyo. You know, I hope na it makes you easier din, lalo na sa may mga anak na nag-file ng ROC. I wish you luck and you can do it. Hindi natin kailangan ng lawyer. Kasi madodouble pa yung payment mo. It's very easy. You need only to sit down, give time. Kasi yung mga documents na kailangan mo is nasa husband mo rin. At saka meron ka na rin. Meron ka na yan. Pagdating mo pa lang dito, makip mo na rin. Then, i-pay mo sa lawyer mo kung wala namang complications sa marriage mo, is okay lang na ikaw ang mag-file. You can do it. I do it. Gani na wala akong knowledge. Just more research. Kung complicated naman ang iyong case, like your divorce or you have something like complications sa marriage mo, is you need a legal advice like a lawyer, you can hire a lawyer. So that's all, guys. Please do like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell button para ma-notify kayo sa next ko na upload just like this. Thank you and God bless. Bye!